BR ayaw nang sumali ng tournament. Advantage ni Shehi sa battle rap. Akata ramdam ang real talk ni Lipcram. At Rap Battle 2025 umiinit na. So tara. Madalas ngang mahulog si Batang Rebelde sa elimination round ng isa buhay. Kaya dito sinabi niyang mas gusto niya na lang lumaban sa hindi tournament para less pressure at enjoy lang manalo man o matalo. Hindi naman talaga importante manalo sa battle rap. Pwera na lang kung nasa tournament ka. Yun. Kaya ako hindi na ako sumasali sa tournament kasi hindi ako bumabattle talaga para manalo. Sa kabilang balita naman sa reaction video nga ni Diyos sa labang Shehi vs EJ Power. Dito sinabi niya nakita niyang advantage ni Shehi pagdating sa battle rap dahil nga naman sanay na ang mga tao sa kung paano bumattle si Shehi na parang nauutal-utal. Tuan ko dito sa round ni Sherry is kahit sabihin nating overtime, nahatid niya ng maayos yung ano niya, gusto niyang sabihin about sa loyalty ni EJ na parang siya pa yung nakikipagtigma, si EJ Power yung sundalo pero siya yung nakikipagtigma. Kinundin na niya daw yung EJK sa Davao, which is sa laban nila ni Sixth Threat, di ba? Kung mapapansin nyo, yung sobrang kondisyon na ng utak ng mga tao kay Shay na si Shay, siya lang yung rapper na kahit may stutter, hinihintay mo pa rin yung dulo eh. Kasi minsan, di ba, sobrang ganda ng pagkakasalansan ng first, second, third bar bago umabot sa fourth bar na punchline. Pag bumitaw ka dyan, magkamali ka ng isa dyan, parang wala na yan eh. Bibitaw na yung mga tao sa pakikinig dyan eh. Or mawawala na ng, kumbaga may climax, tapos mapuputol mo yung climax. Wala na, di ba? Sa kanya, kumbaga, epektibo pa rin kahit ganun eh. Kaya isa sa mga nakikita akong trait ni Shay yung ganun na kahit mag-stutter siya dyan. Kumbaga papakinggan pa rin siya ng tao eh. May ganun siya eh. Sa kabilang balita pa, grabe nga ang real talk na ginawa ni Lipcram kay Yang Wan sa nakaraang laban nila sa PSP. Naging dahilan nga ito para mapaiyak si Yang Wan. Sa reaction video nga ni Akata sa nasabing laban, tila ramdam niya yung real talk na binibitawan ni Lipcram kay Yang Wan dahil kung totoo daw na magkaibigan sila noon, hindi na para sabihin yung mga ganung pribadong mga bagay. Ikaw lang yung kauna-unahang rapper na sa live ini-skip. Bodybag. Matigas to eh, no? Papalambutin kita ngayon. Pag-usapan naman natin yung anak mo. Kung susumahin, malaki na siya sana. Naranasan na yung habulan at maglaro sa kalsada. Ngunit hindi yon naganap, binago nyo yung tadhana dahil sarili nyong anak pinatay ninyo mag-asawa. Real talk! Alas 8 ng gabi, bigla ang merong tumawag. Manganganak na yung babae at ikaw na ay hanap. Wag na daw intindihin balita naming nasagap habang hinihimay-himay yung marijuana na hawak. Pa-freestyle ka pa noon, pagtapos masindihan. Nakukuha pa mag-flow, puta ang tindi niyan. Habang asawa niya nandun, putok na yung panubigan. Di ba sabi niya sa'yo, di siya pupunta ng lying in habang wala ka. Pero siya tigas muka, hindi man lang na alarma. Sabog na sabog, tuwang-tuwa, nakuha pa na tumawa. Kaya pagputok ng umaga, ayun, patay na yung bata. Umagang-umaga, nagwawala ka, tila ramdam mo yung sakit. Kausap yung nanay ng asawa, umiiyak pa ng galit. Pinaprank mo lang yata ako, ma. Nung nireveal na ang kulit, o tignan mo, anak mo ha, kulay violet. Wala kang kwenta na daddy. Hinayaan mo yung anak mo maging kakulay ni Barney. Kaya kailangan ng malaman ni Mare, malaman ni Mare, yung iba pa na nangyari. Madaling araw pa lang pare, binigyan kita pamasahe. Kaso asang-asa ka doon sa kausap mo na babae. Tapos hindi ka sinipot, inumaga ka na lahat-lahat. Nawalan na ng iyot, puta, nawalan pa ng anak.
Buhay pa sana anak nyo kaso hindi siya binuenas dahil meron siyang magulang na kupal parehas. Nagpatigasan yung mga gago, di na inisip yung bata. Mapakita lang yung galit, di na nag-isip ng tama. Kaya pasensya na Sabrina, kupal yung mama at papa mo, o baka sadyang di siya binuhay sa mundo bilang isa sa karma mo. Alin ba dun? Buti na lang di niya nasilayan yung tatay niyang walang kwenta. Buti na lang di siya aanin ng samut-saring problema. Buti Ang ina yung kupal meter ko bro, gumagano nung kadag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 ad. Binawasak na yung ceiling ng kupal meter ko ni Lip ko. Parang, sasabihin mo talaga yan, magkaibigan mo talaga kayo dati. Buti na lang di niya nakita na kupal ka sa eksena at buti di siya lalaki sa pamilyang walang lamesa. Kaya dapat thankful ka kahit alam mong masakit. Hindi niya mararanasan yung kumain sa sahig. Buti na lang di niya nakita yung mukha mong babidi. Di siya masusumbatan sa libre mo na Jollibee. Hindi man niya nasilayan itong mundong ibabaw, at least di siya makakakain ng nanggaling sa nakaw. At last, ngayong sumingaw na baho mo na mas masahol pa sa lungad. Isang broke na rapper to at may karera na makupad. Si Undulang kalaban mo, hindi yung lipram na pambungad. Di na kailangan pa si Lip, sadyang marami na siyang butas. Hindi ko alam kung si Lip Cram ba yung kupal o si Yang Wan yung kupal. Kasi, alam mo yun. Kung sinong magpapasabog ng kupal meter ko, si Lip Cram ba na sinabi yung mga sekreto na hindi, kung dati man talaga sila magkaibigan, kailangan ba dumating sa punto na para sabihin yung mga bagay na yun dyan? O si Yang Wan, yung sobrang kupal, kasi nagawa niya yung mga bagay na yun. Kayo, ano sa tingin niyo? Sino mas kupal? Si Lip Cram o si Yang Wan? Sa round 3 ni Lip Cram. At sa huling balita, nagsisimula na naman ngang uminit ang battle rap sa pagsisimula ng taon dahil naglabasan na nga ang event ng mga amateur league. So kayo ba, anong dream match ang gusto nyong makita ngayong 2025? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.